Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul jin wa syayatin. Tatalakay na natin yung mga pamiminsala ng mga jin sa mga tao. Yung huling natalakay natin kung paanong nagdudulot ang mga shayatin, lalong-lalo na ng kaguluhan sa mga tao. At bukod sa shirk at kufur na nililinlang nila ang mga tao patungo roon, syempre, doon sa hadith na natalakay natin ng nakaraan, malaking accomplishment para sa mga shayatin, yung madulot nila na maghiwalay ang mag-asawa. Madulot nila na maghiwalay ang mag-asawa. At yung ang totoo kasi niyan, di ba, sa isang estado, sa isang lipunan, ang pamilya ang pinaka-basic na unit sa anumang estado. At kapag nasira ang pamilya, magiging unstable din ang estado. Kaya nga, dito sa Pilipinas, alhamdulillah, kahit mahirap na bansa ang Pilipinas, medyo conservative tayo pagdating sa mga bagay na ganyan. Sa pamilya, sa values ng pamilya lalong-lalo na. Pero sa ibang mga bansa, napaka-common ng divorce, tapos hindi na didisiplina ng mga magulang yung kanilang mga anak, at iba't iba pang mga bagay na sumisira sa pamilya. Kaya napakahirap para sa kanila na panatilihin na kumbaga maunlad o masigla yung kanilang lipunan. Mayaman sila. Pero salat sila, kumbaga sa kaligayahan ng individual. Halimbawa na lang yan sa Amerika, diba? Yung mga bata doon, sa edad nilang 18 years old, inaasahan na aalis na sila sa pamilya nila, mamumuhay sila ng nakahiwalay sa pamilya. O maaring mas maaga pa ron. Siyempre, laganap sa kanila yung diborsyo, kaya laganap din sa kanila yung iba't ibang mga sakit na panlipunan, immoralidad, at yung iba nga umaabot na sa pagiging bayolente. Na mayroong mga pag-aaral, di ba common sa US yung mass shooting, yung mga namamaril sa loob ng eskwelahan, sa loob ng mall, di ba? Halos buwan-buwan may nababalita. Dito sa Pilipinas, never na nangyari yun. Kasi doon, sinasabi nila yung mga gumagawa nun, mga binubuli daw ng mga bata. Ngayon itong mga bata na to, binubuli. Bakit umahantong sila sa ganun? Kasi walang pamilya na sumusuporta sa kanila. Ganyang kahalaga ang pamilya. Dito kahit papaano, pag uwi mo ng bahay, binubuli ka sa eskwelahan, pag uwi mo ng bahay, meron kang pamilya na tumatanggap sa'yo. Kaya mahirap yung, kumbaga, yung hindi maayos ang sistema ng pamilya sa isang lipunan. Kaya sa ganitong perspective din natin tinitingnan kung bakit napakahalaga kay Satanas na masira ang mga pamilya. So napakahalaga ng pamilya. O si Rashid, saksi yan na napakahalaga ng pamilya. Pero yun nga, anumang kalagayan ng pamilya nyo, magpakatatag din kayo. Hindi yung magpapakagago ko yung kumbaga, tapos sabihin nyo, nagkaganito ko kasi sira yung pamilya ko eh. Hindi ganun. Ano man yung kalagayan ng pamilya nyo, magpakatatag kayo inshallah. Kasi nakita na natin yung resulta ng pamilya na hindi masaya. Na yung mga bata nga, nakagawa ng sukdulang papatay sila. O kaya nakakagawa sila ng mga gawain na pumipinsala sa kanila at sa iba. Pero syempre, yung Muslim, iba ang kanyang pananaw sa buhay. Alhamdulillah. Hindi yung magre-rebelde din siya o hindi na magsasala o ano paman. Magpapakatatag ang Muslim, ano paman ang kanyang kalagayan. Inshallah. Ngayon sumunod, yung mga sundalo ni Satanas. At ang mga sundalo nga ni Satanas na kanyang ginagamit laban sa mga tao, primarily, matatalakay natin ngayon inshallah. Ngayon, bakit sinasabi palagi? Mga ginagawa ni Satanas laban sa mga tao. Hindi ba nababanggit sa mga dalil
ang tungkol sa pamiminsala ni Satanas sa mga kapwa niya jin. Naisip ko rin yan noon eh. Actually, wala ngang masyadong nababanggit o halos wala na hadith. Yung naglalarawan kung paanong, kumbaga, nagkakaroon ng interaksyon si Satanas sa kanyang mga kapwa jin. Kasi nga naman, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tao at tayo ngayon tao. So ito yung mensahe na dumarating sa atin. Kung meron mang mga ganong bagay tungkol sa mga jin, maaring sila na lang din yung nakakaalam ng bagay niyan. At hindi na, kumbaga, ipinaalam sa tao dahil mas aatupagin na natin ang ating mga sarili, inshallah. So yung mga demonyo nga na mga kampon ni Satanas, hindi lang sila ang ginagamit ni Satanas laban sa mga tao. Gumagamit din sa Satanas ng mga tao laban sa mga tao. Sinasabi, وَالشَّيْطَانُ لَهُ فَرِيقَانِ مِنَ الْجُنُودِ. Si Satanas daw ay mayroong dalawang uri ng mga sundalo. Fariqum minal jan, grupo ng kanyang mga sundalo na kabilang sa mga jin, sa mga engkanto. Wa fariqum min banil insan, at grupo na kabilang sa mga tao. So gumagamit siya talaga ng tao para maminsala o kaya ipatupad yung kanyang mga pakana at yung kanyang mga patibong. Wakat sabaka dikro hadith irsalihi saraya minasyayatin liidlalin nas. Naunang nabanggit yung tungkol sa pagpapadala ni Satanas ng mga sundalo para iligaw ang mga tao. Wa fil Qur'an, nababanggit sa Quran sa Suratul Isra, verse 64, wastabsis man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alayhim bikaylika wa rajilik. Sabi ni Allah, sige, subukan mo lang na, kasi kabilang naman talaga sa hikmah ni Allah sa pagkakalikha kay Satanas. Bago pa man niya likhain si Satanas, alam na ni Allah kung ano mga gagawin ni Satanas. Kaya pinahintulutan niya na magawa ito ni Satanas. Linlangin mo kung sino man ang makakaya mo na linlangin na kabilang sa mga tao. Linlangin mo sila sa pamagitan ng iyong tinig. At sa mga tafsir, yung sautu syaitan na tinatawag, ito na yung mga kanta, mga music, at iba't iba pang mga pananalita na naghihimok sa mga tao na suwayin si Allah. Mga tula o mga pananalita na mahalay. Siyempre, mga walang katuturan na mga pinagkakaabalahan ng mga tao ngayon, lalong-lalo na panonood ng pelikula. At minsan, yung mga cartoons na nakakagiliwan ng mga bata, ang iba sa kanila ay nakakasama na kapag sobra-sobra na yung pagtangkilik dito ng mga bata. Na sa panahon natin ngayon, di ba nauso yung mga pambata na mga YouTube channel. Alam niyo, yung mga Cocomelon. So, nagkaroon ng komento yung maraming mga magulang. Yung mga ganitong channel daw, parang napapansin nila yung mga bata, lalong-lalo na yung mga magulang na meron silang background sa psychology. Nag-iiba raw yung ugali ng mga bata kakapanood ng Cocomelon. Parang na-addict sila doon. Hindi lang sa mismong tablet, yung paglalaro, pero may mga bata talaga na na-addict, hindi lang sa gadget, kundi doon sa kanilang mga pinapanood na rin at yung pinagkakabalahan nila sa cellphone, mga laro, ganyan, mga Mobile Legends, kung ano-ano. Yung Cocomelon, ang problema kasi ngayon, di ba abala na yung mga magulang. Yung mga bata, hinahayaan na lang nila yung mga bata manood ng tablet, ng cellphone o ng computer na pinapalabas doon yung mga ganitong mga palabas. At hindi nagiging maganda ang epekto nito sa mga bata. Ngayon sa panahon natin ngayon, laganap yung tinatawag na pag-ikli ng attention span ng mga tao, lalo na mga bata. Yung mga bata, lalo na, halimbawa ganito mga lecture, tutulugan nila yan kasi napakaikli na ng attention span nila eh. Hindi sila nasanay na katulad ng mga tao dati. Tayo kahit papano, naabutan natin yung
maging disiplinado na makikinig. Pero yung mga bata, yan, matutulog lang yan pag ganito. Kasi may cleaning attention span nila. At ginawa nga nila, binilang nila. Yung Cocomelon, di ba sa atin isa, 8 seconds bago magpalit ng camera, di ba? Ang Cocomelon iba. 2 segundo, 3 segundo, palit agad. Kaya yung bata, yun na yung natatanim sa utak niya para maging kaaya-aya ang anumang bagay na nakikita niya. Dapat nagpapalit tuwing 3 segundo, 2 segundo. Kaya nagiging maikli ang attention span ng mga bata. So maaring yun nga, ginagamit na rin yun talaga ni Satanas para mailigaw ang mga tao. Kasi titinan nyo, maikli ang attention span ng tao. Ano pang magagawa niyan? Paano pa yan matututo ng relihiyon? Paano pa yan magkakabisado ng Quran? Paano pa yan mauupo sa mga aralin na katulad nito? Kung ganun na sila, nalason na ang kanilang mga utak. Ang tawag nga dito ng ibang mga tao sa phenomenon na to, brain rot, kumbaga pangkalahatan na tawag nila, brain rot, pagkabulok ng utak. Bulok ng utak ng mga addict sa cellphone, sa tablet, sa panonood ng YouTube, pag i-scroll sa social media, bulok na yung kanilang utak. Hindi na sila nagpa-function ng matino, na katulad ng paanong nagpa-function ng utak ng mga tao nung unang panahon. At yan din mapapansin actually sa values ng mga tao ngayon. Di ba yung iba't ibang mga generation ng mga tao? Bawo yung mga millennial, mga pinanganak noong 1981, tapos Gen Z, mga pinanganak noong mga 2000s. Tapos ngayon, Generation Alpha, mga 2010s pinanganak. Ang mga Gen Z daw ngayon, hirap sila sa professionalism sa trabaho. Hirap sila. Hindi sila nagiging committed sa trabaho. Atrasabante sila sa trabaho. At masyado silang moody, masyado silang sensitive, masyado silang demanding. Kasi yun na yung, kumbaga, nakagawian nila nung bata sila, mga ganong environment. Yung nga, habang tumatagal daw ang mga tao, nagiging may hinang nila lang. Totoo nga. Nagiging may hinang nila lang yung mga bata. Kaya tumato kahit papaano, nahampas-hampas ko itong mga to para inshallah, hindi matulad doon sa ibang bata na spoiled masyado. Kasi, totoo nga, no, yung maraming ginagawa sa Satanas. Ang pagliligaw ni Satanas sa mga tao, hindi lang sa pamagitan ng mga bagay-bagay ni isip natin karunungang itim, o kaya pagsapi, o kaya kulam, o yung mga pagdudulot ng mga pinsala. Ang marami sa pagsalakay ni Satanas sa mga tao, psychological din. Na nagbabago yung values ng tao. Na nagbabago ang values ng tao. Kaya ito nga, itong wastabsis manistata'ta minhum bisautik, iligaw mo ang sino man na kaya mong iligaw na kabilang sa kanila sa pamagitan ng iyong tinig. At yun nga sabi sa tafsir, ang tinig na ito na tinutukoy ay yung iba't ibang mga musika at iba't ibang mga kinagigiliwan ng mga tao sa panahon natin ngayon. Kahit social media, ganun. Minsan may mga tao na yung hindi sila mapakali pag hindi nila hawak yung cellphone nila. Minsan may tao, kausap mo, hawak cellphone. Ikaw hawak mo cellphone mo ngayon, hindi naman. O, kita mo? Pero, ba't mo hawak yan? Ba't ka pa nagtitake note? Yun nga rin, naalala ko yung may nagpayo, sabi niya. Kung gusto, yung tao daw, para maging normal yung utak niya, kasi laganap nga ngayon brain rot, di ba? Kasi yung tao nakaharap na palagi, kahit ako ultimo Quran, binabasa ko na sa monitor. Sanay na ako magbasa ng Quran sa monitor. Yung mushaf, bihira na ako humawak talaga ng mushaf. Mas nagbabasa na pati mushaf sa monitor ko na binabasa. Sabi nila, mainam din yung kumbaga, di ba sa fasting, di ba yung Muslim may fasting, hindi tayo kakain. So sikapin daw natin na may mga oras sa buhay natin, sa maghapon o sa gabi, na wala talaga tayong hawak na anumang electronics. At yun nga, kung ganito, halimbawa kayo, huwag na kayo magsulat sa cellphone, hawak nyo na nga yung maghapon. Mag-notebook na kayo, inshallah. Notebook.
Kasi problema, notebook kasi pag mapuno, bibili ka na naman ng bagong notebook, di katulad ng cellphone, kahit papaano, halos unlimited na yun kasi malaki yung memory. Kaya ang ginamit ko talaga ngayon pag nagtuturo, ito na, yung Kindle. Kasi ito, tablet ito, pero walang halos gamit ito eh. Ito lang talaga, magbasa ka rito. Wala nga itong hindi ka makapag-install ng Facebook o Merong Google dito, pwede ka mag-search sa Google. Pero yung mga Facebook, walang ganun dito. Tablet, tapos ganyan lang siya, black and white lang talaga siya. Text lang yung meron. Hindi ka mag-open, o kapag open dito ng picture ng maayos eh. Ba, libro yung PDF, may picture, di mo makita ng maayos. Pero pag text, okay siya. So yun nga, maaring ginagamit nga ni Satanas itong ganitong taktika. At yung istifzaz na ito, yung mga musika at yung iba't ibang mga paraan na inililigaw niya yung mga tao, dito malinaw na hindi demonyong ginagamit ni Satanas. Tao rin. Tao rin. Kasi sino ba yung nakikita ng tao sa Cocomelon? Tao rin naman, di ba? So yan na yung isang halimbawa na yung mga demonyo o si Satanas ay gumagamit ng mga tao para mailigaw ang mga tao. So itong aya na ito, dito nga sa Suratul Isra, verse 64, serye ito ng mga aya actually. Conversation sa pagitan niya at ni Allah. Ngayon, balikan natin yung serye ng mga aya na ito para makuha pa natin kabuuan ng konteksto nito. So kung may Quran kayo ngayon, tingnan nyo doon sa mula doon sa verse 61. Di ba yung nirekomenda ko sa inyo yung iQuran? Maganda yun eh. Kasi may translation doon. So sabi ni Allah, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. Nang iniutos namin sa mga anghel na magpatira pa sila kay Adan, silang lahat ay nagpatira pa, liban kay Iblis. Pero nalalaman natin, si Iblis hindi siya anghel. Pero nagkataon, nakasama si Iblis ng mga anghel sa panahon na ito dahil sa kanyang karangalan. Dahil sa kanyang karangalan. So lahat sila nagpatira pa, liban na lang kay Iblis. At nangyatwiran daw agad si Iblis. Sabi agad ni Iblis, magpapatira pa ba ako sa nilikha mo lang na putik? So ganun kayabang si Iblis. Bakit ako magsusujud dyan eh? Sa putik mo lang ginawa yan. Sa putik mo lang ginawa yan. At hindi sinabi ni Iblis kay Allah, Qala ara'aytaka hadal ladhi karramta alay. Nakikita mo ba itong ginawa mong mas marangal kaysa sa akin? Kita mo niyo yung isipin ninyo kumbaga kung halimbawang tao, yung nagsasalita sa inyo ng ganito. Walang magsasalita ng ganito sa inyo, liban na lang sa taong mayabang, liban na lang sa taong mapagmalaki. Bakit mo yan paparangalan kaysa sa akin? Sabi ni Satanas, nakikita mo ba yung mas pinahalagahan mo kaysa sa akin? Lain nakhartani ila yawmil qiyamati, laahtanikan na durriyatahu. Kung bibigyan mo ako ng palugit hanggang sa araw ng paghuhukom, at yung nga sa ibang mga ayat, di ba, pinagbigyan talaga siya ni Allah. Buhay si Satanas. Mula nung unang panahon, hanggang sa panahon natin ngayon, hanggang sa pagkagunaw ng mundo. Buhay siya. Tiyak na ililigaw ko ang kanyang mga anak. Kanyang mga inapo. Liban na lamang sa iilan sa kanila. Liban na lamang sa iilan, ibig sabihin, yung mga kinahabagan ni Allah na magkakamit ng gabay ni Allah. Hindi sila maililigaw ni Satanas. Mailigaw man sila ni Satanas o mapinsala, patuloy sila na nagbabalik loob kay Allah. Hindi sila tuluyang nagpapabulid sa panlilinlang o panliligaw ni Satanas. Sabi ni Allah sa kanya, Qala idhab, faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaa'am mawfura. Umalis ka na. At sino man sa kanila ang susunod sa iyo, tiyak na ang impyerno ang magiging gantimpala ninyo.
gantimpalang sapat para sa inyo ang impyerno. So doon pa lang, sinintensyahan na ni Allah si Satanas. Kaya si Satanas, buong buhay niya, naghahanap siya ng damay. Kumbaga bad trip na siya eh. Wala nang mabuting mangyayari sa buhay niya, kaya naghahanap na lang siya ng madadamay. Parang ganun din yung tao, di ba? Pag bad trip siya, di ba? Naghahanap siya ng madadamay. Parang yung nanay, di ba? Pag nagalit yung nanay, o nagalit doon sa isang anak, pati tatay papagalitan nun. Si Ismail napapagiti eh. Kaya siguro nakikita ko to minsan, dito natutulog eh. Damay lahat. Si Satanas, bad trip na talaga siya. Bad trip siya sa lahat, kumbaga. So yun, lahat dinadamay na niya. At ito na nga yung sinabi ni Allah. Wastabsis man istata'ta minhum bisautik. Iligaw mo ang sino mang kaya mong iligaw na kabilang sa kanila sa pamagitan ng iyong tinig. So ito na nga. At sino ba yung nagpaparating ng pagliligaw na ito ni Satanas sa pamagitan ng kanyang tinig? Tao rin. Tao rin. At ito'y maaring tumutukoy din naman sa mga demonyo na mismo. Sa mga demonyo na mismo na kampon ni Satanas. At may karugtong pa tong aya na ito. Wasyarikuhum fil amwali wal auladi wa idhum. Makisali ka sa kanila, sa kanilang yaman at mga anak. Na ibig sabihin dito, magiging paraan si Satanas na sila ay magkakamit ng yaman. Kumbaga, magkakamit sila ng yaman sa pamagitan ng illegal na paraan, halimbawa riba. At gayon din naman sa mga anak na magkakaroon sila ng maraming mga anak sa pamagitan ng pangangalunya. Na sa kagustuhan nila na dumami ang kanilang anak, nagkaanak sila na nagkaanak sa iba't ibang mga babae na hindi naman nila mga asawa. At lahat yun ay pagpapaganda ni Satanas sa masasamang mga gawain ng mga tao. At pangakuan mo sila. Yun nga, papangakuan sila ni Satanas. Kumbaga, papangakuan tayo ni Satanas, syempre ng mga pangako na mapanlin lang. Mapanlin lang na pangako. Yun nga, katulad ng kung paanong nangyayari yung tinatawag na talbis iblis. Yun, magandang libro pala yun. Actually, iniisip ko na nga yun. Pag matapos natin tong libro na to, yun yung sunod na tatalakayin natin yung libro na yun, yung talbis iblis ni Imam al-Jawzi. Na babanggit doon ng detalyado yung mga taktika ni Satanas kung paano niya inililigaw ang mga tao. Yung ibang parte noon nabanggit na dito. 'Di ba kung di magagawa ni Satanas na mag-shirk ang tao, dudulutin niya na ang tao ay makakagawa ng kasalanan. Kung hindi man, dudulutin niya ito na sayangin ng kanyang oras. At syempre, in between sa mga yun, dudulutin niya yung tao makagawa ng bid'ah o pagmumukhain ni Satanas na mabuti yung masamang ginagawa niya, i-justify niya. Diba? Halimbawa nga, yung mga dakwa pogi, o sasabihan niya ni Satanas, sige, magdakwa ka lang dyan sa sister, i-PM mo lang ng i-PM yan. Alisin mo siya mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Diba? So, gagamitin niya yung mga ganun. Pagmumukhain niyang maganda ang masama. Okay, doon sa mga naman, yung mga gustong magparami ng anak, sige, anakan mo lang ng anakan yung mga kababaihan para dumami ang gwapo sa buong mundo. Eh, ginawa nga niya. Bilib na bilib siya sa kagwapuhan niya eh. Kaya ang dami niyang anak. So, nangangako si Satanas sa tao. وَمَا يَئِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Pero ang pangako ni Satanas ay walang iba kundi pagkaligaw, kundi panlilin lang. At ikarugtong nito, Inna ibadi, laysa laka alayhim sultanun. Tunay ng aking mga alipin, ito na nga yung mga Muslim, yung mga mananampalataya, sila yung tinutukoy dito. Hindi yung pangkalahatan ng mga tao. Tunay na mga mananampalataya na aking alipin, wala kang sultan sa kanila. Wala kang otoridad sa kanila. Wakafa bi rabbika wakila. Sapat na ang iyong Panginoon bilang tagapag-ingat, bilang tagapangalaga. So ito yung serye ng mga aya doon sa Suratul Isra na tinutukoy dito. So, yung mga pagliligaw ni Satanas sa pamagitan ng kanyang tinig, ang nagpapatupad nito syempre, tao.
Ngayon, posible rin na mangyayari nga na itong mga tinig na ito sa anyo ng musika o anyo ng mga kinahumalingan ng mga tao na entertainment, mga video games, mga cartoons, o mga malalaswang palabas, mga pelikula, kung ano-ano. Maring ano rin syempre, ibinubulong talaga ito ni Satanas dun sa mga tao. At kumbaga, gumagawa si Satanas ng paraan ng tao na ito na gumagawa ng ganitong bagay ay magkakamit ng mga pakinabang dito sa mundo. Paano? Halimbawa nga, yung mga singer, di ba? Yumayaman sila, sumisikat, napapakinabangan nila kung ano man yung ginagawa nilang serbisyo para kay Satanas. Napapakinabangan nila. Subhanallah yung ano nga talaga, yung music sa totoo lang yan. Yung suicide, yung pagpapakamatay, mas mataas ang suicide rate ng mga bansang hindi Muslim kung ihahambing sa mga bansang Muslim. Kahit ang mga bansang Muslim, tingnan nyo, mga bansang Muslim may hirap. Maraming bansang Muslim may hirap. Maraming bansang Muslim may giyera. Halos lahat may giyera Lahat ng mga bansang Muslim may giyera lahat halos Pero napakababa ng suicide rate sa mga Muslim. Kasi nga, sinasabi ng mga psychiatrists, ang ano talaga, ang may malaking epekto sa tao, musika, sa kung anong kanyang pinapakinggan. Kahit kuffar na psychologist, inaamin nila, may epekto sa tao ang pakikinig ng musika. Makinig ka ng music na malungkot, malulungkot ka. Makinig ka ng music na mahalay, magiging mahalay ka rin. Makinig ka ng music na marahas, magiging marahas ka rin. Makinig ka ng music na katatawanan, matatawa ka nga talaga. Diba? Butchikik. kung ano na yung pinagsasabi. Yung butchikik pala na yun, nabasa ko yung article nun Yung mga pangalan pala, mga binabanggit doon ni Yoyoy, puro pangalan ng mga lumang hardware dati sa Maynila. Kasi di ba yung mga hardware sa Maynila, puro inchik? Pangalan yun ng mga hardware daw, yung mga nandoon. Hindi ko alam kung totoo ba yun kasi hindi ko na nga makita yung mga pangalan ng mga hardware niya, baka sarado na nga So walang diba? Walang katuturan yung kanilang mga sinasabi, pero may epekto sa puso ng tao. Kasi music, kahit walang lyrics, meron itong epekto sa puso ng tao. Kaya punta ka ng mall, di ba? Punta ka ng mall, laging may music, tapos yung music doon lagi masaya. Para may himok ka na bumili kasi masaya ka O kapag merong patay, di ba magpapatugtog yun sila ng malungkot para malungkot ka rin. So may epekto sa tao yung music. At yun nga, nagpapakamatay yung mga tao kapag masyadong nare-reinforce yung kanilang malungkot na pinagdaraanan. Nagpapakamatay. At hindi lang yung taong nakikinig. Mga musician mismo nagpapakamatay. Iba nga nun, di ba? Baka idol nyo pa. Kurt Cobain. Di ba? Yung vocalist ng Linkin Park, si Chester Bennington, nagpakamatay yun. Di ba? Sila mismo, hindi sila masaya doon sa ginagawa nila. Tapos tayo, akala ba natin makakita tayo ng saya sa pakikinig ng music? Yung gumagawa nga ng music, hindi masaya Ikaw pa kaya na nakikinig. Sa panghuli dito, sa binanggit ni Sheikh Rahimahullah, sinabi niya, Falahu junudun yuhajimuna rakibina rajilina yursiluhum alal ibad. So meron nga siya mga alipin o mga sundalo na nakasakay sa kabayo o kumbaga naglalakad lang na ipinapadala niya laban sa mga tao at ang tinutukoy dito na pinapadala sila laban sa mga tao, hindi para saksakin yung tao, hindi para sibatin yung tao, hindi para panain yung tao, para iligaw ang tao. Para iligaw ang tao. Katulad dun sa nababanggit sa suratu Maryam, verse 83, sinabi ni Allah, Alam tara, anna arsalna syayatina alal kafirina, ta'uzzuhum azza. Hindi mo ba nakita kung paano namin ipinapadala ang mga demonyo laban sa mga hindi mananampalataya at itinutulak sila ng matinding pagtulak. At ang pagtulak na ito ay patungo sa kasamaan.
ang pagtulak na ito ay patungo sa kasamaan. At yun na nga, maaring ito ay direktang bulong ni Satanas sa puso. O syempre, sa pamagitan ng music, pamagitan ng kung ano-ano pang ginagawa nila. Kaya nga, tinan nyo nga, bila ko naalala yung tinan yung mga gangster. Ano bang music yung tinatangkilik nila? Di ba rap, hip-hop, ganun. Kasi yun na yung, kumaga naiugnay na yun sa kultura nila. Naiugnay na yun sa kultura nila. Kaya samandala yung mga Muslim, kung tutuparin lang nila talaga yung mga isinabatas ni Allah, wala itong idudulot liban sa kabutihan. At kung iiwasan nila yung mga pinagbawal ni Allah, ang iniiwasan nila ay pawang mga kasamaan lang. Alhamdulillah. Sa tutuloy ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.